Good day, everyone. Today, we will talk about the psychoanalytic theory by Sigmund Freud, prepared by Richie Antonio, Bernalisa Sugot, and yours truly. My name is Aris M. Garcia. Ngayon ay kilalanin naman natin kung sino nga ba si Sigmund Freud. So, here's the brief background of who is Sigmund Freud. So, Sigmund Freud, born in 1856 in Rovia, now is the Czech Republic, was a neurologist and the founder of psychoanalysis. His early work in neurology and his studies under prominent figures like Jean Martin Charcot and Joseph Breuer heavily influenced his focus on the unconscious mind and repressed. Now, let's talk about what is psychoanalytic theory. So, ayon kay Sigmund Freud, maraming aspeto ang ating ugali at personalidad ay nabubuo dahil sa mga bagay na hindi natin agad napapansin o hindi natin naala, lalo na ang mga nangyari sa ating kabataan. Ang mga ito ay tinatawag na unconscious forces, mga emosyon o desires na hindi laging alam pero nakakaapekto sa ating pag-isip at pag-uugali. So, ayon sa psychoanalytic theory, ang mga ito ay may malaking papel sa kung paano tayo mag-react o nagdedesisyon sa araw-araw. Halimbawa na lang, kung may taong natatakot makipag-commit sa isang relasyon, posible na ang ugaling ito ay nanggaling sa kanyang karanasan. Nung bata pa siya, tulad ng pagkakaroon ng family broken or witnessing failed relationship. Kahit hindi niya namamalayan, dala-dala niya ito or ang takot na iyon sa kanyang adulthood na nagiging unconscious factor sa kanyang mga desisyon sa relationships. So, according to Sigmund Freud, the psychoanalytic theory developed is a framework that explores how unconscious forces, desires, and early life experience shape human behavior and personality. Central to this theory is the belief that much of that what motivates human thoughts and action lies beneath the surface of conscious awareness. So, sa teoryang ito, mahalaga ang pag-unawa sa unconscious mind dahil dito raw nakatago ang ating tunay na desires, fears, at mga hindi natatapos na emosyon. Kapag naunawaan natin ito, mas madali tayong makakahanap ng paraan para harapin ang mga issues at mag-grow as a person. According to Sigmund Freud, may tatlong structures of personality, which is the id, the ego, and the superego. The id is the part of the unconscious that seeks pleasure, and it's part of the mind that based on desire to seek immediate satisfaction. Example is when you're thirst, hungry, ang isipin ng brain mo is, I'm hungry, I need to eat this specific thing. Yun yung id mo. Ngayon, susunod naman dun is the ego. Ang ego naman is responsible for creating balance between the pleasure and pain. And opposite siya ng id because nagdidil siya between morality and justice. Example is, yun nga, you're hungry, I'm hungry, I need to eat. Pero yung ego mo, ang sasabi niya, kunwari nasa gitna ka ng meeting, and yung ego mo, magsasuggest siya na kailangan mo munang tapusin yung meeting bago kumain. Yun yung ego. Then, next naman dun is the superego. Ang superego naman is nade-develop between 4 to 5 years old. It is the ability between reality as well as what is right and wrong. Kasi ang id kasi is, hindi niya kinoconsider kung tama o mali yung gagawin niya. Basta ang mahalaga is ma-fulfill niya yung satisfaction na gusto niya. So, pagdating naman sa superego is, it suppress the desire of the id and criticize the ego for failing to meet the moral expectation. Like yung example sa ego kanina, wherein you were in a meeting and you need to eat, you need to fulfill your satisfaction para makakain ka. Then, mag-a-act yung super ego mo, which is yung
may feel guilty because you were thinking of food during an important meeting. And ito is one of the examples, the ID, like yung sinabi ko kanina, yung satisfaction na gusto niyang i-fulfill, I want it right now. Then, next is the ego. Let's figure out a way to work together, yun nga. Maghanap ka ng way para makuha mo yon. But then, magkukan si super ego, which is, gold people don't think about it. Next is the defense mechanism. Number 1 is the repression. Involves pushing unacceptable thoughts, feelings, or memories out of conscious awareness and into the unconscious mind. So, yun nga, i-push unacceptable thoughts or memories na humahantong sa point na hindi mo na siya maalala or iisipin mo na hindi siya nangyari. Example is, a child who experienced an abuse may have no memories of the abuse kasi ayaw niyang alalahanin or gusto niyang kalimutan. Kasi as the memories were pushed into the unconscious mind. Next is the denial. Denial involves refusing to acknowledge or accept an uncomfortable or distressing reality. Yun nga, minsan ang denial kasi it can be a way of protecting oneself from pain of a difficult situation, but it can also prevent the individual from taking necessary actions or making important changes. Example is, an individual who addicted to drugs may deny that they have a problem even in the face of evidence that their drug use is causing harms to themselves or others. Yun nga, i-deny mo kasi ayaw mong paniwalaan yung totoo. Isa yun sa mga defense mechanism ng tao. Next is projection. Involve attributing one's own unacceptable thoughts or feelings to someone else. Kumbaga, ito yung it allow individuals to distance themselves from their own undesirable traits or impulses by projecting them onto others. Kunwari, example, someone who is feeling angry might project those feelings onto someone else. Kumbaga, galit ka, tapos madalas ang gagawin mo, galit ka rin dun sa ibang tao. And iniisip mo na galit yung tao sa'yo. Kumbaga, nagiging mirror yung galit mo. Nagkakaroon ng ang tingin mo dun sa tao is galit din siya sa'yo kasi galit ka sa kanya. Next is the displacement. Involve shifting unacceptable impulses or emotion from their original target to a safer or more acceptable one. Ito naman is, example is yung student sa isang classroom is napagalitan siya, and in order to avoid direct confrontations or punishment, yung galit niya, ibabaling niya sa tao na alam niyang walang magagawa sa kanya. Like, for example nga, yung student napagalitan sa classroom, napagalitan ng prof or something, ibabaling niya ngayon sa kapatid niya, alam niya walang magagawa against sa kanya. He or she target to a safer or more acceptable one. Next is the regression. Involves reverting to an earlier stage of development response to stress or anxiety. Ito naman is, this mechanism provides a sense of comfort and security by returning to a time when the individual feels safe and nurtured. Example nito is, yung isang tao na humaharap sa isang problema, they would start acting like a child. They would say tantrums, they would act tantrums, seek assurance from others. Kumbaga, yun nga, mag-iisip ng isip bata siya, ganun. Next is the rationalization.
involve creating logical explanation for unacceptable behavior or feelings to avoid facing the true underlying causes. Ito naman is para ma-maintain yung positive self-image is gina-justify nila yung kamalian nila. Example is a student and yung student mababa yung nakuhang grades or sa exam nila. Ang darating sa point na mamimisi yung student na yon. Si ganito kasi hindi nagturo, si ganito hindi nagturo ng maayos kaya ganito yung nakuha ko. Ganon. Mag-iisipin niya ganon para yung self-image niya is maging positive pa rin sa tingin ng iba. Next is sublimation. Involve channeling unacceptable impulses or desire into social acceptable behavior. Example naman nito is a person who has aggressive tendencies might become a successful athlete or a surgeon. Ito yung binabaling mo yung ugali mo para makapag-create ka ng mas maganda dun sa ugali na yun. Kunwari nga yung sabi, meron siyang aggressive tendencies. So, maaaring pwede siyang maging athlete or a surgeon. Parang tinitwist niya from aggression into physical activity or a demanding profession. Next is the reaction formation. Involves behaving in a way that the opposite of one's true feelings or impulses. Ito naman is, ang example nito is a person who is secretly attracted to someone might act hostile or indifferent towards them. Yun nga, pag, kunwari, yung isang tao is galit siya dun sa isa, he or she would act indifferently towards that person. Maaaring hindi niya pansinin, maaaring hindi niya kausapin, ganon. Next is intellectualization. It involves focusing on the intellectual aspect of a situation to avoid dealing with the emotional aspect. One example is if a person who is grieving the loss of a loved ones might focus on the detail of the funeral arrangement or the legal aspect of the estate to avoid confronting their sadness and grief. Yun yung ibabaling nila yung attention nila sa ibang bagay para hindi nila maisip yung nararamdaman nila. Next is the isolation. It involves separating thoughts and feelings in their associated emotions. It allows individual to think about disturbing events or memories without experiencing the full emotional impact. Example, a person who has experienced trauma might describe the event in a detached and unemotional way as if it happened to someone else. Yun nga, pag nagkukwento siya is hindi niya iniisip na nangyari sa kanya. Ang iisipan niya nangyari to sa ibang tao. Yun nga, para makapag-avoid ng para ma-separate niya yung thoughts and feelings sa emotion niya. Next is the stages of development. Ngayon, we have 5 stages of development, which is the oral stage. It starts from birth to 18 months. Ang nade-develop naman dito is yung sa bibig nila. The mouth is the primary source ng pleasure nila through sucking, biting, chewing, and providing gratification. Dito rin nagsisimulang ma-develop yung trust and independency nila. Next is the anal stage. It happened between 18 months to 3 years. Dito naman magsisimula silang maging aware sa kanilang bowel movement, sa controlling the bowel movement, kung paano properly gumamit ng CR, ganon. And nade-develop dito yung self-control and autonomy nila.
Ngayon naman, next is the phallic stage. It happened between 3 to 6 years old. Ito naman, nagpo-focus siya sa genitals, and primary source ng pleasure nila is nagiging aware sila sa genital at sa genitals ng others. Ang example nito is the oedipus complex and the electra complex. Oedipus is sa lalaki. Isa itong psychological. Ang oedipus is sa lalaki, ang electrocomplex is sa babae. Itong dalawang term na to is isa itong psychological term na dinedescribe yung sexual development and jealousy ng babae at lalaki na na-experience during sa kanilang stage. Kung mapapansin nyo, between 3 to 6 years old, nagkakaroon ng selosan between, kunwari, yung boy, nagsiselos siya pag nilalapitan, example, nagsiselos siya pag nilalapitan nung tatay niya, yung nanay niya. They became a little territorial that. Ganun din sa girls. Pag yung girl is nakita niyang nilalapitan ng mama niya, yung papa niya, nagkakaroon ng jealousy sa pagitan nila. Some key developments here are gender identity and morality. Next is the latency stage. It happens 6 to puberty. Nagsisimula, dito nakafocus yung sexual urge and social intellectual development. Nagsisimula na silang makipag-socialize, ma-develop yung social skills nila. Siyempre, ma-develop din yung relationship nila towards others and opposite sex. And lastly is the genital stage or the puberty to adulthood. It focuses mainly on sexual urge to emerge and individual seek matured and fulfilling relationship. Dito na nade-develop yung maturity and intimacy towards the opposite sex. Siyempre yung sexuality din. Ngayon ay dumako naman tayo sa the unconscious. So, the unconscious mind in Freud's view is a reservoir of thoughts, memories, and desires that are hidden from our conscious awareness. Ayon kay Sigmund Freud, ang unconscious mind ay parang imbakan ng mga alaala, damdamin at desires na hindi natin laging namamalayan. Ito yung mga na-press o na-suppress na thoughts at experiences. Mahirap o masakit para sa atin kaya hindi natin inaalala. Lalo na daw yung may kinalaman sa mga bagay tulad ng sexuality at aggression. Aggression or galit. Kaya kahit hindi natin iniisip, malaki ang epekto nito sa ating pag-uugali at desisyon. Ang unconscious mind ay madalas naglalabas ng sarili nito sa symbolic na paraan ayon kay Freud. Halimbawa, ang mga panaginip sa mga slips of tongue o pagkakamaling masabi ang isang bagay tinatawag na Freudian slip. O sa mga simpleng aksyon na akala natin ay walang kahulugan, dito sinusubukan ng unconscious mind na lumabas o makilala sa conscious mind natin kahit na may natural defenses tayo para hindi ito basta-basta lumabas. Una ay ang repressed thoughts. Ang repressed thoughts ay mga alaala o damdamin na tinatago ng ating isip dahil masyadong nakakagulo o masakit para maalala. Nangyayari ito bilang proteksyon ng ego, parang automatic na pagtataboy ng mga bagay na mahirap o hindi katanggap-tanggap para sa atin. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nakaranas ng trauma o malupit na sitwasyon sa nakaraan, maaaring hindi niya ito maalala ng malinaw dahil inipress ito ng isip para hindi siya masaktan pa. Isa pang halimbawa nito, kung ang isang bata ay nakaranas ng malupit na sitwasyon tulad ng pag-aaway ng mga magulang, maaaring hindi niya ito maalala kapag masanda na siya. Pero
Maaring maging sensitive siya sa mga sitwasyon ng away o stress dahil dala rin ng unconscious mind ang memorya ng masakit na karanasan. So yun ang halimbawa at definition ng repressed thoughts. Dumako naman tayo sa suppressed thoughts. So, ang suppressed thoughts naman ay mga iniisip o damdamin na sinasadya nating itabi o hindi pansinin. Alam natin ang tungkol dito, pero pinipili nating hindi ito isipin dahil nakakainis o nakaka-stress. Mas aware tayo kumpara sa repressed thoughts, pero pinipili natin na hindi mo na ito harapin. So, ang halimbawa ng ito, kapag may problema sa trabaho at alam mong hindi mo ito masusolusyonan agad, maaring piliin mong huwag mo na itong isipin. Pero kahit hindi mo pinapansin, maaring sumasagi pa rin ito sa isipan mo at nakaka-stress sa subconscious level. So yun naman ang suppress. Dumako naman tayo sa pangatlo, which is the forgotten thoughts. So, ang forgotten thoughts ay mga alaala o damdamin na nawala na lang sa isip ng hindi natin sinasadya. Hindi ito laging masakit o disturbing, ngunit nananatili sa unconscious mind natin. Karanayan itong nangyayari dahil sa tagal ng panahon o mas naalala lang natin ang mga importanteng bagay. So, ang halimbawa nito ay maaari mong makalimutan ang detalye ng mga kaarawan o simpleng karanasan noong bata ka pa. Maaring bumalik ang mga ito sa alaala kapag may mga bagay na nagpapaalala sa iyo tulad ng amoy, tunog, lugar, at maaring magdala ito ng pakiramdam o reaksyon na hindi mo inaasahan. So, sa madaling salita, ang salitang itong tatlong uri ng thoughts, repressed, suppressed, and forgotten, ay mga alaala at damdaming nananatili sa ating isip. Kahit hindi natin ito laging napapansin, maaari pa rin itong makaapekto sa pag-uugali, damdamin, at iba't ibang paraan. So dumako naman tayo ngayon kung ano nga ba ang papel ng dreams sa theory ni Sigmund Freud. So, in Freud's psychoanalytic theory, dreams are the window into the unconscious mind, revealing the hidden desires, fears, and conflicts. He believed that the dreams serve as a royal road to understanding the unconscious. So sa teorya ni Sigmund Freud, ang mga panaginip ay paraan ng unconscious mind para maglabas ng mga nakatagong kagustuhan, takot, o eternal conflict. Tinatawag niya ang mga panaginip bilang royal road o pinakamahalagang daan para maintindihan ang unconscious. Para kay Freud, may dalawang pangunahing bahagi ang isang panaginip. Ito ang manifest content at ang latent content. So una, meron tayong tinatawag na manifest content. So, literal meaning of the dream, the manifest content of a dream is the actual surface level content or storyline of the dream. So, sinasabi dito na ang manifest content ay ang eksaktong kwento o imahe na nakikita natin sa ating panaginip. Ito ang mga bagay na maaalala natin paggising tulad ng mga tao, lugar, pangyayari sa panaginip. Para kay Sigmund Freud, ang manifest content ay isang disguise o nakatago na version ng tunay na kahulugan ng panaginip. Halimbawa, kung nanaginip kang hinahabol ka ng isang tao, ang mismong pagkahabol ay manifest content. Iyan ay literal na nangyayari sa panaginip. Then, next is the latent content, symbolic meaning of dream. The latent content refers to the hidden symbolic meaningful behind the dream. So, ang symbolic ay or ang latent content, symbolic na kahulugan ng panaginip. Ang latent content naman ay ang mas malalim na kahulugan o simbolikong mensahe ng ating panaginip. Para kay Freud, ito ay totoong ibig sabihin ng panaginip at madalas na may kinalaman ito sa repressed o nakatagong damdamin o kagustuhan. So, ang halimbawa lamang nito, kung ang panaginip ay tungkol sa hinahabol ka, maaring simbolo ito ng takot o guilt sa isang bagay na hindi mo kayang harapin sa totoong buhay. Ang pagkahabol ay maaring isang simbolo ng iyong pag-iwas sa isang problema o responsibilidad. And
Meron pa tayong isa, which is the dream analysis, uncovering the unconscious thoughts and desires. So, ang dream analysis ay paraan ni Freud para malaman ang tunay na kahulugan ng panaginip o ang latent content at alamin ang nakatagong damdamin o kagustuhan. Ginya ang free association kung saan hinihiyat ang naginip na magbahagi ng kahit anong naiisip nila tungkol sa elemento ng panaginip. Sa pamamagitan nito, sinusubukan ni Freud na mahanap ang tunay na emosyon o problema na tinatago ng unconscious mind. So, nagbigay natin tayo ng halimbawa ng dream analysis. Kung ikukwento mo kay Freud ang panaginip mong hinahabol ka, tatanungin ka niya kung tatanungin ka niya tungkol sa naramdaman mo sa panaginip at ano ang mga naalala mo. Sa pamamagitan ng free association, baka mapagtanto mo na ang pagkahabol ay konektado sa isang bagay na kinakabahan ka o isang sitwasyon na gusto mong iwasan. So, ayon kay Freud, ang manifest content ay ang kwentong nakikita at nararamdaman natin sa panaginip, pero ang tunay na kahulugan o latent content ay nakatago sa mas malalim na mensahe tungkol sa ating takot o pagnanasa. Sa pamamagitan ng pag-unawa o sa panaginip, matutulungan tayo nitong intindihin ang mga nakatagong isyu tungkol sa subconscious mind at mas maunawaan natin ang ating mga sarili. Ngayon ay talakayin naman natin ang psychosexual development. So, ang psychosexual development, in Freud's theory of psychosexual development, suggests that the personality developed through the series of stages, each defined by a focus on specific erogenous zones and associated conflict. So, ayon kay Sigmund Freud, ang ating personalidad ay nabubuo sa pamamagitan ng iba't ibang yugto ng pag-unlad, kung saan ang bawat yugto ay nakatuon sa isang particular na erogenous zone o bahagi ng ating katawan na may kinalaman sa kasiyahan o sa sexual na pagnanasa. Sa bawat yugto, may conflicts o problema na kailangang malutas at ang karanasang ito sa pagkabata ay malaking epekto sa ating pag-uugali at personalidad sa ating pagtanda. So, here are the 3 stages of psychosexual development by Sigmund Freud. We have the Oedipus complex, Electra complex, castration anxiety. So, talakayin natin ang Oedipus complex. So, the Oedipus complex is central to Freud's theory of psychosexual development, particularly during phallic stage at the age of 3 to 6 years old. So, Oedipus complex, paghihirap ng anak at sa paghanga ng magkaibang kasarian na magulang. Ang Oedipus complex ay isang bahagi ng teorya ni Freud na nagpapaliwanag na hindi malay na sexual na pagnanasa ang isang batang lalaki sa kanyang ina at ang kanyang nararamdamang pagkainggit o kompetisyon sa kanyang ama. Nangyayari ito sa phallic stage mula 3 hanggang 6 years old ang edad. Sa panahong ito or sa yugtong ito, ang batang lalaki ay nararamdaman na siya ay may espesyal na ugnayan sa kanyang ina at ang kanyang ama ay tinuturing na kalaban na umahadlang sa kanyang relasyon sa ina. Halimbawa, isipin mo ang isang batang lalaki na madalas magtampo kapag nakikitang magkasama ang kanyang ina at ama. Mayroong hindi malay na pagkainggit at nararamdaman ang ama niya ay isang hadlang sa kanyang ina. Habang tumatanda siya, natututo siyang tanggapin ang kanyang ama at ang malapit sa kanya, kaya naitatag ang kanyang superego o ang ating konsensya at pag-unawa sa tama at mali. Next is the Electra complex, female version of the Oedipus complex. The Electra complex is a concept introduced by Carl Jung and later adopted by Freud, considered the female counterpart to the Oedipus complex. So, ang Electra naman ay parang kabaliktaran ng Oedipus complex. So,
Ang Electra complex ay ang kabaliktaran ng Oedipus complex at inilalarawan nito ang nararamdaman ng isang batang babae na nais magustuhan o magka-interes ang kanyang ama. Habang ang habang nakakaramdam siya ng inggit o kompetisyon sa kanyang ina. Kasama na rin dito ang tinatawag ni Freud na penis envy o ang hindi malay na pagkatalo ng batang babae dahil wala siyang ari ng lalaki. Kaya't may hindi malay na hangarin makuha ang katangian ng pagiging lalaki mula sa kanyang ama. Halimbawa, isipin mo ang isang batang babae na sobrang close sa kanyang ama at may mga pagkakataon na nagsiselos siya kapag napapansin niya na mas close ang ina at ama. Sa kanyang paglaki, natututo siyang tanggapin ang kanyang ugnayan sa ina ay tinutulungan siya nito na maging bahagi ng mga tradisyonal na gender roles sa lipunan. Dumako naman tayo sa pangatlo, which is the castration anxiety, fear of loss of masculinity. Castration anxiety is the concept of Freud used to explain and fear of losing his masculinity, typically seen in the phallic stage as a part of Oedipus complex. So, ang castration anxiety ay isang takot na nararanasan ng batang lalaki, lalo na sa phallic stage, na mawalan ng kanyang pagkalalaki. Ayon kay Freud, ito ay nangyayari kapag napapansin ng bata ang pagkakaiba ng mga katawan ng lalaki at babae. Natatakot siyang mawalan siya ng ari or masculinity bilang parusa sa hindi malay na pagnanasa niya sa kanyang. Ang takot na ito ay ang dahilan kung bakit ang batang lalaki ay mas maghahangad na makipag-ugnayan o mag-identify sa kanyang ama at magtamo ng higit na pagkalalaki. So, halimbawa nito ay ang isang batang lalaki na hindi makapaniwala na ang mga babae ay walang ari at nagsisimula siyang matakot na baka mawala ang kanya. Ang takot na ito ay magtutulak sa kanya upang maghanap ng seguridad sa kanyang relasyon sa ama upang mas ma-feel niya ang pagiging lalaki. So, to sum up, ang psychosexual development ayon kay Freud ay nagpapakita kung paano ang ating unang karanasan sa buhay, lalo na sa pagkabata, ay may malaking epekto sa ating pag-uugali at sa personalidad sa pagtanda. Sa pamamagitan ng mga conflict na ito, Oedipus at Electra complexes at mga takot ng batang lalaki na walang masculinity or castration anxiety, pinapakita ni Freud kung paano hinuhubog ng ating unconscious mind ang ating pagkatao mula sa mga naunang karanasan. So, hi guys! Today I will be discussing you the anxiety and conflict. So, let us move on to the first part of the discussion. So, this is the types of anxiety in Freud's theory. So, first is the realistic anxiety. So, this type of anxiety arises from actual or perceived threats in the external world. So, it is the fear of real danger. So, ibig sabihin is yung realistic anxiety is nagre-refer through danger from outside world. So, like worrying about a risky situation, like may padadating na super typhoon, which is nagwo-worry ka dahil madami na namang maapektuhan. So, isa pa sa example is natatakot kang manakawan dahil dumadaan ka sa madilim at panganib na iskinita galing sa trabaho. So, next is neurotic anxiety. Neurotic anxiety is the fear of losing control over its impulses, leading to unwanted or inappropriate behaviors. So, ibig sabihin is yung neurotic anxiety is yung fear mo na malulus mo yung control mo over your impulses. So, that might lead to inappropriate action or negative attitude. So, example, sa trabaho, ikaw at yung kasama mo at
yung kasama mo is yung boss nyo, mas maliit yung binigay sa kanya na trabaho, then mas marami sa'yo. So yun, nainggit ka or nagalit ka dahil mas madami sa'yo. At yun, hindi mo napigilan, sinigawan mo yung kasama mo, which is alam mo namang hindi ito tama. So that's mean the neurotic anxiety. So next is the moral anxiety. Moral anxiety is the fear of violating moral or societal standards, so which results in feeling of guilt or shame. So ibig sabihin is yung fear mo is going against personal or societal rules, so leading to feeling of guilt or shame. So example, nagsinungaling ka or nakokonsensya ka dahil nagsinungaling ka sa mga magulang mo, dahil may ginawa kang mali kahit alam mong papagalitan ka. So yun, nakonsensya ka dahil nagsinungaling ka na kahit alam mong malit lang yung dahilan. So yun yung meaning ng moral anxiety. So yun, each type of the anxieties shows how we worry about different things, like real danger, self-control, or breaking personal rules. So, ito na yung next part. So, the conflict between the id, ego, and superego. So, una is id versus ego. So, the id's primitive desire often conflict with the ego sense of reality. So, ibig sabihin is, wait lang. Basahin ko muna yung ibig sabihin ng id, superego, and ego. So, yung id is, siya yung our basic instinctual part na nagfo-focus sa instant. Gusto niya na masatisfy tayo. Ngayon is, halimbawa, may gusto akong kainin ngayon is, dapat kainin ko na para mabusog ako. So, yun. Isa din yung comfort and pleasure. So, ito yung example. So, gusto, gutom ka at gusto mong kumain kahit may klase pa, pero gusto ng ID mo is kumain ka na ngayon kahit hindi pa tamang oras. Yun. Yung ibig sabihin yung super ego natin is our moral compass and pushing us to do what's right according to our values and society standards. So it makes us guilty if we against these rules. So example is nakakita ka ng naiiwan na wallet sa classroom nyo at sinasabi ng super ego mo na dapat mong isauli ito dahil ito ang tama, pero may kagustuhan kang kunin ito at sayo na lang. So yun yung ibig sabihin ng super ego. So yung ego naman is in the rational part, it balances both the ID and super ego. So trinatry ng ating ego na satisfy yung id's desire natin in realistic way. So while keeping the super ego happy. So yung ego natin is tinutulungan niya tayo na maging practical sa ating mga piniling alignment with reality. So example nito is kapag gutom ka sa klase ulit. So sinabi ng ego mo na hintayin ang break time para kumain, pero sinabi ng id mo is hindi ka agad kumain. So yon, at susunod ka pa rin sa tamang oras. So yun yung super ego. So yun, dun sa part na yun is binalance ng ating ego ang ating id and super ego. So yun yung kagandahan ng ego. So ito na yung conflict between ego versus ids. So the id's primitive desire often conflict with the ego sense of reality. So ibig sabihin is yung ego natin yung id natin is gusto niya yung pleasure, but yung ego natin is consider niya na
gawin yung realistic or acceptable in the real world. So example, gusto ng ID mo na magpuyat para maglaro ng video games, pero sinabi ng ego mo na kailangan mong matulog ng maaga para may lakas ka bukas. So yon yung ibig sabihin ng conflict na yon. So ego and super ego naman. So the ego must also balance the demands of the super ego, which represent the internalized moral code. So, ibig sabihin is, the ego must also balance the superego moral demand, which might to be strict or unrealistic. So, for example, kapag nagkamali ka, sinabi ng superego mo na parusahan mo ang sarili mo, pero ang ego mo ang magpapatawad at tatanggap na okay lang na magkamali ka minsan, which is ililid niya yung sarili mo na gawing positive yung pagkakamali na yon, which is gagawin mong stepping stone para mag-improve. Yun yung kagandahan ng ating ego. So, ego roles as mediator. So, the ego is constantly mediating between the unrealistic desires, the id, and the rigid moralistic demands of superego, all while taking account the demands of reality. So, yung ego natin is nagsilbing ating mediator. So, like, isang referee na, oy, isang referee, oy, nagkamali ka, dapat ganito yung gawin mo. Dapat maging positive ka, hindi negative. So, yun. Try ng ating ego na nasa middle lang or nasa nasa balance lang. Wala yung sobra, wala yung kulang. So, nag-stay siya na positive. So, yun. Ang ibig sabihin ng conflicts na ito. So, let us move on to the next part. So, the next part is next is therapy and techniques. So, ano nga ba ang purpose ng therapy and techniques ni Freud? So, ang purpose ng and techniques is kilalang psychoanalysis, and tinutulungan nito ang individual to gain insight their insights or unconscious mind. So, uncovering hidden thoughts and feelings and unresolved conflicts from the past. So, yun yung importance ng mga konsepto ni Freud sa psychoanalysis. So, yung una is psychoanalysis, the talking cure. So, psychoanalysis is Freud foundational therapeutic approach, often referred to the talking cure. So, it is a long-term therapy aimed at bringing unconscious material to the conscious mind to help individuals understand the root causes of their psychological issues. So, it means that yung psychoanalysis is yung type ng cure na kakausapin ka ng therapist. So, ang cure na ito is long-term process where a person talks about their thoughts and feelings, and yung goal dito is i-bring out yung hidden thoughts and memories from the unconscious mind to help the person understand the real cause of the emotional or mental problems ng pasyente. So, by talking about these things, they can start to heal and feel better. So, halimbawa, isang taong laging kinakabahan or kabado sa pamamagitan ng psychoanalysis, maaring matutuklasan therapist ang pagkabahala ay dahil sa isang karanasan noong bata yung pasyente. So, noong bata yung pasyente, sinabi ko, 'di ba, na hindi na niya naaalala. So, sa pag-unawa dito is mas madali niyang malulutas ang problema para
sa kalagayan ng pasyente. So, yun yung importance ng psychoanalysis, which is called the talking cure. So, next is free association, a path to the unconscious. So, free association is one of the primary techniques used in psychoanalysis. So, isa sa mga way ang free association sa psychoanalysis. So, in this method, the patient is encouraged to say whatever comes to mind without consorting or filtering their thoughts. The idea is to bypass the ego's defense mechanism, allowing represent thoughts and feelings to surface. So, ibig sabihin is ang free association is technique na ginagamit ng psychoanalysis where the patient is asked to say whatever comes to their mind. So, without holding back or filtering their thoughts. So, yung goal dito is tinutulungan yung pasyente para express ang kanyang hidden or repressed thoughts and feelings that their mind might be trying to block. So, try nila yon na gawin. So, yung technique na ito is tinutulungan ng ang therapist para maintindihan ng mas malalim ang unconscious issues that may be causing the person's problem. So, halimbawa, kung ang pasyente ay nagsabi ng salitang dagat, so maaring itanong ng therapist na ano naaalala mo kapag inisip mo ang dagat? So, kung sinabi ng pasyente na takot ako sa dagat, ay maaring matutuklasan ng therapist na may isang karanasan siya noong bata siya kung saan naliligaw or naligaw siya sa dagat or nalunod siya noon sa dagat, which is tinatawag na yung trauma. So, kaya doon niya malalaman doon niya matutuklasan na kung ano yung problema ng person na ito sa pamamagitan ng pagtanong ng kanyang past trauma. So, yun yung importance ng free association sa psychoanalysis. So, next is transference. Working through relationships. So, transference is a phenomenon in psychoanalysis where the patient projects feelings, attitude, and desires often unconsciously onto the therapist. These projections typically relate to the important figures from the patient's past, such as parents, siblings, or significant others. So, it means that ang transference ay isang proseso ng psychoanalysis kung saan ang pasyente ay hindi namamalayan na nilalagay o ipinapasa ang kanilang mga nararamdaman or pananaw o pagnanasa sa therapist. So, kadalasan ang mga damdaming ito ay may kaugnayan sa mga importanteng tao mula sa nakaraan ng pasyente. So, tulad ng mga magulang, kapatid, o dating kasamahan. So, sa ganitong paraan is mas nauunawaan ng therapist kung paano ang mga nakaraang kasanayan ng pasyente ay nakakaapekto sa kanyang mga nararamdaman at ugali ngayon. So, yun yung cure ng transference. So, next is the resistance, overcoming the barriers to healing. So, resistance is another important concept in Freud's therapeutic model. Resistance occurs when a patient unconsciously creates obstacles to avoid facing painful or distressing memories, emotions, or experiences. This can manifest as missed sessions, difficulty focusing, or even outright denial of certain topics during therapy. So, ibig sabihin is, ang resistance is nangyayari ito kapag ang pasyente ay hindi na
hindi niya namamalayan na gumagawa siya ng mga paraan para harap sa masakit o mahirap na alaala or yung nakaka-trauma. So, halimbawa is maaari mo itong makita sa pag-miss ng sessions, hirap sa pag-focus o emotion or karanasan. So, sa madaling salita is, ang resistance ay subconscious ng pag-iwas ng pasyente para hindi maramdaman o hindi maalala ang mahirap na bagay, which is yung mga yung mga happenings na nakaka-trauma. So, yun yung resistance ni Freud sa psychoanalysis. So, next is the role of therapist. So, in Freud's model, the therapist play an active role in guiding the patient throughout the complex journey of self-exploration. The therapist listen attentively, offering interpretations and insights into the patient's unconscious mind. So, yung therapist is may malaking ginagampanan sa papel or sa pagtulong ng pasyente na mas maintindihan ang kanyang sarili. So, ang therapist ay nakikinig ng mabuti at nagbibigay ng paliwanag o insights tungkol sa mga nakatagong iniisip at damdamin ng pasyente. So, parang gabay ang therapist sa proseso ng self-exploration ng patient na tumutulong upang mas maunawan ng pasyente ang mga bagay na maaaring hindi niya alam tungkol sa kanyang sarili. So, yun. So, yun yung mga importance ng konsepto ni Freud sa psychoanalysis. So, the next is criticism and limitation. So let us move on to the next part. So, critics of Freud theories. So, lack of scientific rigor. Freud theories, particularly the concepts of the unconscious, ego, and superego are difficult to scientifically test or falsify. So, ibig sabihin nito is, isa sa mga criticismo sa mga teorya ni Freud ay ang kakulangan ng scientific rigor. So, o mahirap itong patunayan gamit ang scientificong paraan. And ang mga konsepto niya ay tulad ng unconscious, ego at superego ay mahirap i-test o patunayan sa pamamagitan ng eksperimento. So, dahil dito is naging challenging para sa mga scientists na kumpirmahin kung totoo ba talaga ang mga ideyang ito. Kaya maraming mga nagdududa sa kanilang pagiging scientific. So, next is overemphasis on sexuality. So, Freud placed heavy emphasis on sexual development, particularly in his psychosexual stage of development. So, si Freud ay masyadong nag-focus sa sexual development o pag-unlad ng sexualidad at lalo na sa kanyang teorya na psychosexual stage ng development. So, ibig sabihin, wala siya na ang bawat stage ng paglaki ng tao ay may kaugnayan sa mga sexual na aspeto. So, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. So, dahil dito is pinupuna siya ng iba dahil parang binibigyan niya ng sobrang bigat ang sexualidad sa paghubog ng personalidad ng isang tao. So, next is gender bias. So, Freud's theories have been criticized for being androcentric, focusing on male development and treating female psychological development as an afterthought.
So, ibig sabihin is ang ito sa development ng mga lalaki at hindi ganong nabigyan ng pansin ang development ng babae. Sa madaling salita, ang kanyang mga ideya ay may nakasentro sa karanasan ng mga kalalakihan, kaya't ang pag-aaral tungkol sa pag-iisip ng mga kababaihan ay tila sinantabi o parang dagdag na lang. So, next is the conduct of free will. So, Freud's theory suggests that much of human behavior is driven by unconscious force, leaving little room for free will or personal agency. So, ang teorya ni Freud ay may konsepto ng determinism na nangangahulugang karamihan sa ating kilos at ugali ay kontrolado ng unconscious force o mga bagay na hindi natin namamalayan. So, dahil dito, parang sinasabi Freud na wala tayong gaanong free will o kalayaan na pumili dahil ang ating pag-uugali ay nakabase sa mga bagay na nasa ilalim ng ating kamalayan. So, sa madaling salita is binibigyan nito ng limitasyon ang ating personal na kalayaan na magdesisyon o kontrolin ang ating sarili. So, next is the cultural limitation. So, Freud's theories were developed in early 20th century Vienna, a context that may have influenced his focus on middle-class European patients. So, ibig sabihin is, ang mga teorya ni Freud ay nabuo or naimbento noong early 20th century Vienna. So, kung saan ang kultura ay ibang-iba sa panahon at lugar ngayon. So, dahil dito, ang kanyang mga ideya ay nakasentro sa mga middle class European na pasyente. So, kaya maaring limitado ang saklaw nito at hindi lubos na akma or relatable sa ibang kultura at lipunan. So, next is the limitations of psychoanalytic theory. So, lengthy and expensive treatment. So, ibig sabihin is ang psychoanalysis is isang matagal na proseso kaya nangangailangan ng maraming sesyon at madalas mahal ito at hindi lahat ng tao ay makakapagbayad dito sa ganitong klase ng therapy. So, next is over-reliance on the therapist interpretation. So, sa psychoanalysis is malaki ang papel ng therapist sa pagbibigay ng interpretasyon ng mga thoughts at feelings ng pasyente. So, minsan ang pasyente ay umaasa na lang sa therapist para maintindihan ang kanilang sarili at ito ay maaaring limitado or biased. So, next is limited application to severe mental illness and ang mga teorya ni Freud ay mas akma sa mga problema sa emosyon o personality. So, pero hindi ito ganun ka-epektibo sa severe mental illness. So, gaya ng schizophrenia or bipolar disorder. So, hindi ito sapat para sa malalaking sakit sa isip. So, next is resistance to change. So, mahirap din baguhin ang mga ideya ng mga isang tao gamit ang psychoanalysis. Kung may resistance pagtangi ang pasyente, magiging mahirap magbago o mag-improve ang kanilang sitwasyon. So, next is the implication of theory to education teaching. So, awareness of early experiences. So, sa pagturo is importante na maunawaan natin ang mga karanasan ng bata noong maliit pa sila
ay may malaking epekto sa kanilang pagkatuto at behavior ngayon. Kung alam natin ito is mas matutulungan natin silang sa kanilang emotional at psychological development. So next is focus on emotional development. So hindi lang ang academic skills ang mahalaga, kundi pati na rin ang emotional development ng mga estudyante ayon kay Freud. So ang emotional maturity ay may malaking epekto sa overall growth ng isang tao kaya mahalaga nang mag-focus tayo sa pag-unlad ng kanilang emosyon na aspeto habang tinutulungan natin silang matuto at mag-grow. So, last is understanding the mechanism. So, kung alam natin ang mga defense mechanism tulad ng denial or protection, makikita natin kung paano ang mga estudyante ay maaring mag-react sa mga sitwasyon sa paraang hindi nila kayang kontrolin. So, mas madali nating matutulungan ang mga bata na ma-handle ang kanilang emosyon at behavior kung maiintindihan natin ito. So, yun lang po and thank you. Sana may matutunan kayo sa video namin and sana matapos nyo and yun lang po. Thank you.